Tayo po'y lahat ay tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon na matatagpuan sa Romans 16 verse 20. At ito po ang sinasabi, at si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Ang biyaya nawa ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyo. Pagpalain nawa ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay makakaupo na. Hello. Amen. Praise the Lord. Good morning to everyone. God morning. Um, Sabi mo sa katabi mo, God is glad that you are here. Yan. Kaya lang, yung katabi mo, baka wala ngayon araw na to dahil sa maulan. Okay? Um, si Sam supposed to be yung magbibigay ng HKM. Kaya lang may nararamdaman siya sa katawan. Okay? Pero kanina, binanggit yung ah, sa BFP, okay, Values Formation Program. At yun ay may tuturing natin na contribution natin sa society. Okay, yung atin pong ministry na binigay ni Lord no, through and with in participation with Metro Ministries ay contribution natin sa society dahil sa mga karahasan na na-witness natin kamakailan na mga estudyante na kailangan mabago ang kanilang pag-iisip, 'di ba? Sapagkat ang pag-iisip ng mga estudyante or ilang mga estudyante ay lumagpas no dun sa hindi inaasahan na sila'y namaril, sila ay nanaksak ng bugbog ng teacher, no? So, at isang patunay 'yon na yung ating lipunan ay nagkukulang in terms of yung or pati yung educational system natin na may kulang doon sa pagtuturo sa ating mga kabataan at paghubog ng kanilang pag-uugali. Kasi nga, tinanggal na rin yung mga ah, tungkol sa makajos na gawain sa loob ng school at ini-impose sa eskwelahan ng mga hindi kalooban ng Panginoon. Kaya siguro natural lang na makita natin sa mga kabataan sa ngayon, sa mga estudyante, yung karahasan, kriminalidad, no, dahil sa kakulangan ng ah, paghuhubog sa isipan ng ating mga kabataan sa katuwiran. Kaya naman ang iglesia ay pumapasok sa bagay na yon at hindi lamang sa iglesia, sa simbahan natin hinuhubog ang isipan ng ating mga kabataan sa katuwiran ng Diyos, kundi sa mga paaralan din at salamat sa Diyos sapagkat nagkaroon tayo ng entry point no, sa mga eskwelahan upang mahubog ang kanilang isipan sa kaalaman sa Panginoon at hopefully ay mabago ang kanilang isipan at ang kanilang pamumuhay. No? So, isang pribilehiyo para sa atin po ang maging bahagi ah, ng tungkuling ito, ng ministeryong ito na maitanim ang salita ng Diyos sa puso ng mga bata no, sa eskwelahan. Kaya naman, tayo ay grateful kay Lord no, sa mga volunteers na nagsasacrifice ng kanilang time and efforts and even money para po sa pagtuturo sa mga bata. No? Kung titigil tayo, paano na yung mga kabataan, di ba? Mga estudyante.
At yung ilan sa atin ay somehow nagwagi ang kaaway na sila ay mapigilan sa paglilingkod, no? At umaasang marami pa ang tatawagin ng Panginoon sa ministeryong ito upang makatulong tayo, no, sa bilang isang iglesia at pamilya ng Diyos sa lipunan na makapagdulot ng pagbabago sa buhay ng mga bata. Okay. Ah, Pinapaabot din natin kahit wala dito yung pamilya ng Perilla, ang ating Christian sympathy. No, kahapon ay nag-request si Ate Sally Shane na magkaroon ng service doon at nagkaroon tayo ng gawain kagabi. Kung merong nung Friday, kung hindi nakapunta ay pwedeng dumalaw ngayon, no? At maka maiparanas natin ang ating Christian sympathy sa family. Kasi mamaya dadali na sa Marinduque, no, yung labi ng kanilang magulang. Okay? So, ngayon ay tag-ulan, bukod sa malamigang panahon, masarap ang tulog. No, kaya siguro yung iba ay absent din dahil sa lakas ng ulan. Nagkataon naman na tumigil, no? At baka mamaya lumakas ulit siya. So, siguro yung iba na mahina ang resistensya ay ah, pwede pang maunawaan. Pero yung malalakas naman kayo kaya narito siguro dahil malakas ang katawan, no? Hindi sapat na dahilan na tayo ay lumiban at um, hindi natin mapapurihan ang ating Panginoon. Okay? So, congratulate mo yung katabi mo na nandito siya ngayon. Diba? Congratulations. You made it to the finals. Ay, finals. Ano ba na? Okay? Yung iba naman talagang hirap sila dahil yung bubong nila ay butas-butas, no? Napupuyat sa pagsasalok ng tubig, gano'n ba? Ano? Napupuyat sa pagsasalok ng tubig. Kaya hindi natuloy makasimba. Okay? Naka-online ba tayo para sa iba? Naka-record lang. Okay. So praise God that patuloy tayo sa atin pong pagtatalakay ng ating series sa Book of Romans na sinulat ni Apostle Paul na inspired ng ating Panginoon. At tayo nasa huling chapter na at malapit-lapit na ay lilipat na tayo ng atin pong pag-aaral. No? Pinagpipray ko kung ano yung susunod na book nating pag-aaralan. Pero bago tapusin ni Apostle Paul yung kanyang letter sa believers in Rome, ay pinaalala niya yung victory na meron sila sa ating Panginoong Diyos. Okay. Sa ating text, yun ang ating mababasa. No? Na dudurugin ng Diyos ang Satanas, no? Si Satanas sa ating mga paa. So merong pangako ng victory na pinapakita sa atin ng Diyos, no? Hindi lang sa mga believers sa Rome, kundi sa lahat ng mananampalataya in general, kasama po tayo doon, na meron tayong tagumpay sa ating Panginoon. Amen po? Okay. Sabi mo sa katabi mo, you are victorious in Christ. Okay. Mamaya intindihin natin kung anong klaseng victory ang meron tayo sa Panginoon. Ang title ng message for this morning is Our Victory in God, our God Almighty. Let's bow our heads in prayer. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, sa muling pagkakataon na kami po ay inalaw mo na magtipon-tipon kahit na po malakas ang ulan, mula kagabi, isang araw, ay dinulot mo na kami makaparito. At kami naman sa aming sariling pasya, kami po ay pumunta rito upang parangalan ka, upang sambahin ka at makinig sa inyong salita para sa amin at kami matuto at mahubog, mabago ng inyong mga salita, Panginoon. Salamat po, Holy Spirit, for being with us today. And I pray that you would use me, Panginoon, as your instrument, as your messenger, at
maliwanagan kami sa iyong mga salita tungkol po sa victory na meron kami sa inyo. In Christ's name we pray. Amen. Amen. Okay? Romans chapter 16 verse 20. The peace of God will soon crush Satan under your feet. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Napakagandang pananalita para tapusin ang isang sulat, no, sa mga believers sa Rome. At kahit ito po ay isang sulat, ang tinuturo ng banal na kasulatan, ito po ay inspired ng Diyos. Ito po ay mula sa Panginoon na in-reveal kay Apostle Paul, at meron tayong matututunang mga katotohanan po dito na nais ipahayag sa atin ng Panginoon. Okay. Merong mga underlying truth po sa verse na ito na importanteng ating maunawaan, at I'm sure iba sa atin ay alam na ang ilang mga katotohanan ito. Una po, yung katotohanan na ang ating Diyos Ama ay distinct sa Diyos Anak. Ano ibig sabihin nun? Lately kasi meron akong nababasa sa kumakalat sa social media, especially sa Facebook, yung doctrine of God, no? Yung Trinity, the triune God. One God in three persons, three distinct persons. Si isa lang ang Diyos, yun po yung paniniwala ng mga Hudyo at paniniwala din po natin, sapagkat ayon sa sinabi ng Diyos sa Israel, yung tinatawag na Shema. Okay, ano yun? Yung I, the Lord your God, is one God. No? Iisa lang ang Diyos. Subalit ang Diyos ay merong tatlong persona, at pinahayag yon ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga salita na siya ay Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Okay? At dito po, makita po natin kung paanong ang Diyos Ama ay distinct sa Diyos Anak. Sapagkat sa text po natin, ang sabi, the God of peace. Okay. At of course, pag sinabing God, pag kami nabasa kayong God sa Bible, that refers to God the Father. Okay? So God the Father is the God of peace, while Jesus Christ is full of grace. Okay? So isa lang ang Diyos natin, pero meron siyang tatlong persona. Ang Diyos Ama, siya yung source of peace and giver of peace, at ang ating Diyos Anak ay full of grace. Although sila ay distinct in persons, sometimes meron po silang overlap in terms of their roles. Okay? Of course, yung kanyang nature ay isa lang. So kung ang Diyos ay God of peace, ang anak din ay God of peace. Kung ang Diyos ay grace, full of grace, ang anak ay full of grace din. So, sila ay pareho in essence. Okay? Pero minsan, meron silang distinct roles. Okay? Ang Diyos Ama ang nagpadala, nagsugo sa Diyos Anak. Hindi baliktad. Diba? Hindi yung anak ang nagsugo sa Ama, kundi yung Ama ang nagsugo sa anak, at hindi yung Ama yung namatay para sa atin, kundi yung anak na nagkatawang tao, Diyos na nagkatawang tao ang namatay para sa atin. Okay. So merong distinct silang role, minsan naman merong overlap sa kanilang role, sapagkat minsan ginagawa din ng Ama ang pag-iingat sa atin, at minsan si Jesus ay iniingatan din tayo. Okay? Minsan may overlap sa kanilang roles, pero merong distinction sa kanilang roles, sapagkat hindi pwedeng ang Ama ang namatay para sa atin. Okay? Kundi ang anak ang siyang namatay para sa atin. Right? At pangalawa na truth na makita natin po dito ay, of course, yung binanggit natin, na ang Ama ang source and siyang nag-grant sa atin ng peace, the sender of peace. Okay? Sa Romans chapter 5 verse 1, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through Jesus Christ. So we see again here yung doctrine of one God
in three persons. Of course, hindi masyadong binabanggit ni Apostle Paul ang Holy Spirit, pero understood yon. Okay, na yun yung third person in the Trinity, the triune God. But here in Romans 5:1, binabanggit ni Apostle Paul na tayo ay merong kapayapaan sa Ama. Okay, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So, dahil nga ang Diyos natin ay iisa, hindi pwedeng paghiwalayin yung Ama at saka yung Anak at saka yung Banal na Espiritu. Pero dahil sila ay makapangyarihan, ang Diyos ay makapangyarihan at ang persona ay iisang Diyos na may distinct na person, sila'y puwedeng maging hiwalay, 'di ba? Katulad nung sinabi nung ng anak sa ama nung siya'y nasa krus, "Ama, bakit mo ako pinabayaan?" Okay. Yun ay pagpapakita sa atin na ang Diyos ay iisa, pero meron siyang, tatlong persona na distinct yung anak sa ama or yung ama sa anak. But nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa kapayapaang yon 'no, na binigay sa atin ng Diyos Ama sa pamamagitan ng Kanyang Anak. Kaya magandang tanong sa atin, ikaw ba, merong kapayapaan na, na galing sa Diyos na binibigay niya sa lahat ng Kanyang mga anak? Okay. Well, ang kaaway ay pilit na tinatanggal sa atin, inaagaw, ninanakaw yung kapayapaan na yon sa ating mga puso. At ang presensya ng Diyos sa ating buhay ay nagsasabi na walang sino man ang laban sa atin. Tuwing nagkakasala tayo, kaya lang tayo siguro napapahamak. No? Pero tayo ay nire-restore ng Diyos sa Kanya. Tuwing tayo nagkakasala, binabalik tayo ng Ama, no? ng Panginoon Diyos sa Panginoong Yesus sa Ama. Okay? Binabalik tayo ng Panginoon sa Ama, nire-restore tayo upang tayo ay manatiling sa Kanya. At nangyayari 'yon kung tayo humihingi ng tawad, 'di ba? Pinapatawad tayo ng Panginoon at, ah, siya ay hindi tayo kailanman iiwan ni pababayaan man, right? At ang kanyang presensya ay nagsasabi sa atin o nagdudulot sa atin ng kapayapaan. Okay? The fact that, God is with us, it makes us realize that no one can be against us and that brings us peace. Di ba? Meron tayong kapayapaan kahit na tayo may problema ang kinakaharap, pagsubok, sakit, ano man ang ating mga worries and fears, because God is with us, no one can be against us. That brings us real peace. Okay? Sapagkat merong magtatanggol sa atin, merong magpo-protect sa atin, merong magliligtas sa atin sa panahon na kailangan natin ng pagliligtas. So ang katotohanan na tinuturo dito ay ang Diyos natin ay God of peace, siya yung source and sender of peace. Ganon din naman, ang anak ay full of grace. Di ba? Ang anak ay full of grace. Ito'y isang tabi muna natin at babalikan natin mamaya. Pero sabi sa Romans chapter 16 verse 20 sa ating text, the grace of our Lord Jesus Christ be with you. Okay. So, minsan kasi parang akala natin kulang yung grace ng Lord sa atin at ina-assure tayo ni Apostle Paul at nananalangin siya para sa atin o para sa mga believers una sa lahat sa kanyang time na ang grace ng Lord ay sumakanila. At ganoon din sa atin, ang grace ng Diyos ay sumaatin. Huwag nating kalimutan na ang Lord ay gracious sa atin sapagkat may mga times nakakalimutan natin na ang Diyos ay gracious sa atin. Minsan nakakalimutan din natin maging gracious sa iba, di ba? Siguro kaya tayo nagkukulang ng grace sa iba kasi nakakalimutan nating gracious si Lord sa atin. So lagi nating i-remind ating sarili, ang bawat isa, that God is gracious. Jesus Christ is gracious to us, and so we have to be gracious toward others. At isa pang truth na makita natin dito is that Satan is soon to be crushed under the feet of the believers. If you are a believer in Christ, therefore, you will one day witness or may na-witness ka na marahil na mga pagkakataong ang dyablo ay pumailalim sa iyong paanan
no, at siya'y, ah, hindi nagtagumpay laban sa iyo, kundi ikaw ang nagtagumpay laban sa kanya, no? Sapagkat marami tayong mga tuksong kinakaharap sa buhay, may mga panahon na nagfo-fall tayo into sin. So nagtagumpay ang kaaway sa atin, 'di ba? Pero may pagkakataon na tayo nagtatagumpay laban sa kasalanan, sa tukso ng kaaway at doon tayo nagtatagumpay laban kay Satanas at pinapakita yung larawan na ang dyablo ay nasa ating paanan. No? Dito po ay may pangako po sa atin ng Diyos ng victory, pero meron din tayong responsibility para talunin ang kaaway. Na may promise si Lord, yun yung God aspect, pero meron tayong kailangang gawin, human aspect, na talunin, labanan, i-resist ang kaaway. Now, atin pong himay-himayin po yun. No? Unawaing mabuti yung victory na meron tayo sa ating Panginoon Diyos at yung responsibility natin na magtagumpay. Okay? Hindi lang pangako ni Lord na tayo ay magtagumpay, kundi tayo din ay merong responsibilidad. Meron ka rin kailangan somehow or tayo bilang isang iglesia na gawin para tayo ay magtagumpay at doon tayo gustong dalhin ng Panginoon sa tagumpay na yon. Number 1 is victory over false teachers na nagdudulot sa atin ng division. Yun yung tagumpay na gusto ng Lord na maranasan natin, pangako ng Diyos sa atin at tayo ay meron ding responsibility. Sapagkat sa ating text malinaw, di ba? The God of peace will soon crush Satan underneath your feet. So, pinapangako ni Lord ang tagumpay natin laban sa kaaway at sa context, yung tagumpay na yon ay yung tagumpay laban sa mga nagtuturo ng false doctrine, di ba? May mga false teachers na instrumento ng kaaway para tayo ilayo, iligaw sa katotohanan at marami silang mga flattery words na ginagamit para tayo madaya at maraming nadadaya dahil sa galing nila at husay sa pagpapaliwanag. No? At doon tayo gusto ng Panginoon na magtagumpay. Pangako ng Diyos na darating ang panahon, no? At sa iba sa atin, dumating na yung panahon na yon na tayo nagtagumpay laban sa gawa ng kaaway na tayo lituhin, guluhin, at i-confuse sa ating pananampalataya sapagkat tayo tinuruan ng salita ng Diyos, natuto, lumalim, at pinangahwakan ng katotohanan tungkol sa true gospel na pinipreach ng mga apostles at pinipreach hanggang ngayon ng mga faithful sa katotohanan. Alright? Pero in order for us to triumph, kailangan nating i-mark yung mga mga false teachers at saka i-avoid them. Okay? Iwasan sila. Tukuyin kung sino sila at iwasan sila. Yun yung ating responsibilidad. While God wants us to triumph over Satan against false teachers, God wants us to mark who those false teachers are and avoid them. Meron kumakalat sa social media na tungkol sa kanta na nilikha ng Hope Filipino Worship. Alam niyo yung Hope Filipino Worship, sila ay isang grupo na nag-compose ng mga Christian songs na ating inaawit every Sunday. At I'm sure naawit natin to dito sa ating church na eventually after nito, consider natin na magpa-correct, di ba? Kasi doon nakita niyo doon sa lyrics, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Tapos aming Ama. O ngayon, kung ikaw ay lito pa, o kaya hindi pa aral sa tamang doktrina, di iisipin mo na yung Panginoong Yesus ay pareho ng
Diyos Ama, ano, o kaya ang address na tinutukoy dito, ina-address si Jesus Christ na Ama, right? Parang pareho ng tinuturo ng mga magulang sa mga anak nila na magagalit si Papa Jesus kapagka nagsinungaling ka. Oh, 'di ba ginagawa natin 'yon, Papa Jesus. Yan ay confusion ng truth sa Bible, sapagkat si God the Father ay distinct sa God the Son. Ayun yung ating, biblical na natutunan mula sa salita ng Panginoon. Okay. So, siguro para maging tama 'to, ang solusyon diyan, nakita ko yung ibang paliwanag na paghiwalayin mo 'to. Yung Panginoong Yesus purihin ka, isang clause yun. Ta's another clause yung dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Parang, Panginoong Yesus, pinupuri kita, dakilang Ama, dinadakila kita. Aming Ama, dinadakila kita. Parang magkahiwalay na clause, alam niyo yun? Ah. Ngayon, para hindi nakakalito, mas mabuting baguhin na lang, 'di ba, yung lyrics. Kasi ito ay pumapabor, kung ito'y babasahin ng dire-diretso, na ang Ama ay ang Panginoon Hesus ay ina-address na aming Ama, pabor ito sa oneness, 'di ba, yung nagtuturo na iisa lang ang Diyos 'no, at, ah, ang Diyos Ama ay si Jesus at ang Diyos Ama ay ang Espiritu, iisa lang sila. Okay, at hindi sila distinct 'no, katulad ng ating paniniwala na biblical na iisa ang Diyos pero distinct in persons. Alright? So, hindi ko alam kung ano yung puwedeng ipalit dito 'no, para hindi malito yung iba o kaya ay, magandang palitan kasi papabor dun sa mga oneness. Kakantahin ng oneness 'to, 'di ba? At, ipo-prove na tama sila, right? So, isa lang 'yon sa mga dapat nating gawin. Responsibilidad natin doon sa layunin ng Diyos tayo magtagumpay laban sa kaaway, sa mga false teachings na pinapakalat niya. Alright? Na tayo ay maging observant, 'di ba? Maging observant. Kaya nga kung papaano natin dapat, pagtulungan as a church na tayo ay magtagumpay laban sa false teachings. Una is spot the wrong teaching, 'di ba? Ating tukuyin ano ba yung mga naririnig natin na mga teachings at kung marinig natin meron ba tayong napupuna na mali doon sa pangungusap o sa claim. So dapat spot natin as a church yung false teachings or wrong teachings. Kasi may nagtanong sa akin, paano pastor kung nanggaling yung maling tinuturo dun sa member natin sa church o minsan sa pastor pa? Anong gagawin natin? Ibabranda ba agad natin sila na false teachers at lalayuan na kaagad, 'no? Samantalang ang alam ko, tayo, minsan dahil sa ating immaturity nagkakamali pa rin sa ating understanding tungkol sa Diyos, 'di ba? Minsan meron pa rin tayong mga kailangan i-polish pa sa ating beliefs, na kahit tayo ay matagal na sigurong Christians, baka yung iba hindi pa alam na distinct yung ama sa anak, 'no? Kaya pagkanta nila nung gano'n, ina-address ang anak bilang ama. Alright. So, siguro merong iba na believers talaga, hindi talaga sila false teachers, pero nagkakamali lang, minsan. At kailangan panturuan. At kung matuturuan ay maitatama ang kanyang doctrine, right? Kaya, bukod dun sa ispat natin yung wrong doctrine, wrong teaching, alamin din natin kung saan nanggagaling, kanino nanggaling na bibig yung mga pananalitang yon, katulad nung kantang yon, galing sa Hope Filipino Worship. O sasabihin ba na agad natin na sila ay mga false teachers? Napansin ko nung ni-research ko ng konti ito, sila naman, yun nga, yung kanilang pananaw dun, magkahiwalay na clauses yun. Sapagkat hindi naman sila talaga oneness yung nag-compose ng kanta. Ini-embrace lang ng oneness at kinakatuwa nila na kinompose yun dahil pumapabor sa kanilang teaching kung babasahin ng diretso. Kaya mabuting palitan yun para, sa kapakanan ng mga oneness na sila maituwid din, di ba? Kung tayo hindi tama ang ating pag-intindi do'n dahil dalawang clauses 'yun na magkahiwalay,
confusing sa iba. Kaya mabuting baguhin. So, ayun, pwede nating ituro 'yun, 'di ba? Kung ikaw naman, talagang baby Christian pa lang, may immaturities pa kaya nababanggit mo yung mga salitang hindi doctrinal, hindi biblical, puwede ka namang i-correct at magpapa-correct ka kung talaga ika'y tunay na kay Kristo, 'di ba? Ah, at yung mga false teachers kahit i-correct mo yon, hindi sila magre-repent. Yun pa rin ang ituturo nila, yun yung kaibahan. Do'n natin madi-distinguish yung mga believers na nagkamali lang sa kanyang pananaw dahil immature pa or baby Christian pa. Pero 'pag kinorek mo, magpapatuwid yun dahil kay Christ yun, eh. Yung doctrine of salvation, 'di ba, na ang daming nalilito na para sa kanila ang salvation is by works or by faith plus works. 'Pag kinorek mo yun, magpapa-correct yun. Pero yung ibang hindi kay Christ talagang dahil sila'y nalito na, na-deceive na, tatayuan nila yon that salvation is by faith plus works. Tayo, hindi gano'n, kundi ang salvation is by faith resulting to good works. Malaki ang kaibahan nung dalawang claims na yon. So, magpa-correct tayo, in other words, pagka tayo ay tinutuwid sa mga mali nating claims, 'no, sapagkat tayo ay kay Lord, 'no, at mag-repent para hindi tayo maibilang dun sa mga false teachers, 'no. At siyempre nakakatakot kung tayo ay maibilang dun sa mga false teachers, sapagkat sila ay hahatulan ng Diyos sa kanilang pagtuturo at pag-aakay ng iba sa kamalian. Titus chapter 3 verse 10, ano sabi ron? Oh, ilang beses nating tutuwid ang isa't isa. Hmm, yung iba isang beses mo lang tinuwid, nagpa-correct na, 'di ba, sa kanyang maling claims, maling belief. Yung iba kailangan dalawang beses mo siyang iko-correct. 'Pag lumagpas dun, false teacher na yon kaya i-avoid na, alright? Kaya ingat tayo, let's be careful sa ating mga claims, 'no? Meron tayong pananaw na tinanggap natin sa mga reformist na in essential doctrines or major doctrines, meron tayong unity. Nagkakaisa tayo doon. Pero sa mga non-essentials, hindi masyadong mahalaga, meron tayong liberty. 'Di ba? Kasi may mga iba't ibang views na hanggang ngayon hati pa rin ng mga evangelicals at doon tayo nagpapakita ng grace, ng liberty. Hanggang, ganyan pa lang ang pangunawa niya, 'di tanggapin muna natin. Pero makalawang beses na ayaw niya makinig, baka siya ay nasa mali na. So mag-ingat. Have nothing to do with that person. No, napakatindi, no, at last week natutunan natin na ang ina-avoid lang yung mga false teachers. Hindi yung nagtuturo ng truth. Okay? Kasi merong iba kahit yung nagtuturo na ng truth, ina-avoid dahil sa misunderstanding na nangyari. Alright? And part ng role natin para mapanatili ang victory or mamuhay tayo sa victory sa laban sa mga false teachers ay manatili tayo nagkakaisa at faithful to the true gospel. Okay? Ah, Last Friday nga, praise God kasi marami ang nagpahayag ng kanilang pagtanggap, pagsisisi at pagtanggap sa Panginoon. May nakita akong isang kapatid ni Ate Sally na talagang nagtaas ng kamay para ipahayag ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Yung pagtaas ng kamay, hindi naman talaga siya basihan ng kaligtasan, kundi yun ay paraan ng pagtawag, 'di ba? Kasi altar call 'yun, eh. Nananawagan ng Panginoon kung sino ang handang magsisi at, magbalik loob sa Panginoon at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung sila'y nagtaas ng kamay, pinapakita nila sa Diyos 'yun, na handa silang gawin 'yun. At 'yun ang tinitignan ng Panginoon, yung puso na, ah, talagang handang magsisi at tanggapin ang ating Panginoong Hesus. At, bagamat hindi lahat ay nagtaas ng kamay,
ang sarap pakinggan na sumusunod sa panalangin ang marami na naandon. Okay? Dinig na dinig sa loob ng room na yon ang mga panalangin ng pagsisisi at pagtanggap sa ating Panginoon sapagkat doon ay nai-preach yung true gospel na ang Panginoong Yesus ay namatay para sa atin. At sa pamagitan ng kanyang kamatayan, nagkaroon tayo ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Okay, so let's remain faithful and united sa true gospel. Pangalawang victory na meron tayo sa Diyos at yung responsibility natin na magtagumpay ay yung victory natin laban sa kasinungalingan ni Satanas at sa kanyang tukso at sa kanyang attempt na wasakin tayo. Ayan. Romans chapter 16 verse 20 again, sinasabi ni Apostle Paul, the God of peace will soon crush Satan underneath your feet. No? At si Satan, alam natin, ay father of lies. Di ba? Kaya meron tayong pangako mula sa Diyos na si Satanas ay papailalim sa ating paanan at yun ay pagpapakita na mangyayari ang sa takdang panahon na siya ay matatalo natin at tayo magtatagumpay laban sa Kanya. In terms of lies na Kanyang ini-implant sa ating isipan. Okay? The devil is a liar and father of lies. Nung sinabi ito ng Panginoong Yesus, ang kausap niya rito mga Pariseo. Okay? At yung mga Pariseyong yon ay yung mga religious leaders, kapwa niya Hudyo, naghihintay ng Mesaya, dumating na yung Mesaya, ayaw nilang paniwalaan. Dumating na si Jesus bilang Mesaya, tagapagligtas, hari na kanilang hinihintayin na matagal ng panahon, pero hindi sila sumampalataya. So, in other words, yung kanilang paniniwala ay lie, di ba? Hindi truth, opposite of the truth. While Jesus is the truth, they are embracing the lies of Satan that Jesus Christ is not the Messiah. Okay. So, yun yung context nung John 8:44. At may kinalaman doon, again, yung doctrine, no, yung teaching na totoo na dapat tanggapin ng mga tao na hindi tinanggap ng mga Hudyo, especially ng mga religious leaders katulad ng Pharisees sa panahon ni Jesus Christ. Okay. Dito tayo tinulungan ng Panginoon na magtagumpay, di ba? Sapagkat tayo naniniwala na kay Jesus bilang Panginoon at Hari nating buhay, so therefore tayo tagumpay na. We are victorious in Christ sapagkat ang ating paniniwala ay totoo, hindi lie, kundi totoo na si Jesus ay ating tinanggap bilang ating Panginoon, Hari at tagapagligtas na siyang pinahayag sa lumang tipan na darating at dumating na siyang ating pinananampalatayanan. Okay? Kaya't yung mga tao, katulad ng mga Hudyo, na hanggang ngayon ay dinideny si Jesus at nire-reject siya bilang Mesaya, ay namumuhay sa kasinungalingan ng kaaway. Okay? Hindi ko alam kung, halos ng Pilipino ay naniniwala kay Jesus bilang Panginoon. Okay? Pero hindi tinatanggap si Jesus bilang Hari at tagapagligtas ng kanilang buhay or hindi pa tinatanggap. Diba? Sapagkat minsan nga 'di ba, yung iba na akala natin tumanggap na sa Panginoon, akala natin nagsisi na at pinanampalataya na si Jesus ay parang merong question mark kasi parang hindi naman siya namumuhay sa kalooban ng Panginoon. Sabi nga ni Ate Tessie kanina, hindi lang tayo tinawag ng Diyos sa kaligtasan, kundi tinawag tayo ng Diyos sa ano, katuwiran. Hindi lang God did not only call us to salvation but to transformation. So, may mga tao na talagang outright dinideny nila at nire-reject si Jesus Christ. Meron naman, akala natin tumanggap na, pero baka hindi pa. Right. Kaya mahalaga na
tignan natin ating sarili. Tanungin natin mga sarili, do you recognize Jesus as your Savior, God, and King? Talaga ba na siya'y naghahari na sa buhay mo? Magmula nung tinanggap mo si Jesus, siya na ba ang naghahari? Kasi pwedeng tinanggap mo si Jesus pero hindi siya yung hari. Baka ikaw pa yung hari hanggang sa ngayon. Sapagkat kung ano yung gusto mo, or kung ang gusto mo ang nasusunod, malamang ikaw pa yung hari. Kaya't hindi mo pa siya tinatanggap bilang hari. Sapagkat kung tatanggapin mo siya bilang hari, siya na yung masusunod, hindi na ikaw. Pananaw na niya ang iyong i-embrace kahit iba yung pananaw mo o tinatanggap mong pananaw na binigay sa'yo o pinapasa sa'yo ng iba. May isa pang form of lie, hindi lang yung doctrine na kasinungalingan, kamalian, opposite of the truth, kundi meron pang sinasabi si Apostle Paul sa mga believers sa Colossians, do not lie to one another. Iba yung lie na false doctrine, iba yung lie na nagagawa natin sa bawat isa, at kasama din yon sa mga nagsisinungaling na ang kanilang ama ay ama ng kasinungalingan. Si Satan na ama ng kasinungalingan. At dahil hindi na si Satanas ang ating ama, di ba? Dahil tayo ay noon, siguro, nung tayo nagsisinungaling pa, kanya tayo. Dahil tayo ay hindi pa lubos na nagsisisi at kinikilala si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ngunit, ngayong tayo na kay Kristo na, hindi na siya yung ating ama. Kaya, wala na rin sa atin ang kasinungalingan. Therefore, sabi ni Apostle Paul, do not lie to one another. Seeing that you have put off. Tinanggal nyo na yan sa inyong pagkatao, di ba? Wala na yan sa ating pagkatao. So therefore, do not lie to one another. Hindi na yun ang ating practice. Dati, practice natin yun. Sisinungaling. At nakakalungkot kung hanggang ngayon ay nagsisinungaling pa rin tayo. Pero ang kaibahan siguro, dahil tayo believers in Christ na pag nagsinungaling tayo, hindi na tayo masaya, di ba? Meron tayong parang somehow nararamdaman na guilt, di ba? Sapagkat alam nating hindi tama yon. Kung meron ka pang ganong nararamdaman, baka totoo kang mananampalataya. Di ba? Sapagkat yung ibang hindi mananampalataya, pag nagsinungaling, wala na. Anong tawag doon ay stoic. Stoic ba yung tawag doon? Ano yung tawag doon? Matigas na yung puso. Ano yung kalus? Yan pala. Kalus. Kalus heart. Matigas na yung puso. Kaya pag nagsinungaling, wala nang nararamdamang guilt. Parang okay lang na magsinungaling. Alright? Kaya pag may kumatok sa inyo na Bombay, magsabi kayo ng totoo. Di ba? Sabihin yung naandito si nanay, nandito si tatay. Okay. Meron si JB na biglang tumawa na lang. Tinanong ko, ano yung tinatawanan mo? Kasi merong isang bata nasa ilalim ng lamesa. Kasi merong tumatawag na Shopee. Walang iniwan na pera yung nanay niya. Nagtatago sa ilalim ng lamesa. Tawa ng tawa si JB. Hindi naman nagsinungaling yung bata, di ba? Nagtago lang. Alright? Now, pangalawa, siguro, para, ano ba yan? Paano natin ma-overcome ang lying at magtagumpay tayo laban as a church, no? Laban kay Satanas na father of lies. Stop lying, di ba? Tumigil na tayo. Put off the false, speak the truth, each with his neighbor. Ayan ang gagawin natin. Yung pangako ng Diyos, magtatagumpay tayo kay Satanas laban sa kanyang pagsisinungaling, di ba? Na tinuturuan tayo magsinungaling. Yun ang pangako ng Diyos. Pero kailangan nating magtumigil na sa pagsisinungaling. Doon tayo magtatagumpay ng lubusan kung tayo hindi na magsisinungaling. Okay? Iba pa rin yung kwentong gawa-gawa, di ba? Parang pagsisinungaling din yon. Para lang ma-prove mo na ikay tama, gagawa ka ng kwento na hindi naman totoo
So, kasinungalingan pa rin yun. Okay. Maganda yung literal version kasi pinakita niya na etong speak the truth, speak truth each other with his neighbor or each with his neighbor ay galing sa Sekaraya. Okay. So, pangalawa na gagawin natin bukod sa tumigil na tayo sa pagsinungaling, let's understand what harm lying brings. Ano ba ang naidudulot ng pagsisinungaling? Dapat maintindihan mo 'yon para lalo tayong ma-convict na tumigil na tayo sa pagsisinungaling. Okay. Anong dapat nating unawain tungkol sa damage or harm na naidudulot ng lying? Una, yung lying ay dinidestroy yung trust. Um, bali ba naman, 'di ba, yung pagtitiwala ay talagang kailangan mong i-earn 'yon and it takes years to build yung trust na 'yon. Pero pwede siyang masira ng isang kasinungalingan, 'no. Matagal mong na-establish yung trust, 'no, na may tiwala sa yung kliyente mo, may tiwala sa yung tatay mo, may tiwala sa yung nanay mo, may tiwala sa yung pastor mo, pero nasira yon dahil lang sa isang kasinungalingan. Okay. At mahirap yon, 'di ba? Once you lie to someone, they will constantly question your future words, your actions, your motives, no? At nagiging mahirap na yung genuine connection. Kasi nga nagsinungaling ka na, ano pang aasahan ko sa'yo sa future, magsisinungaling ka ulit, 'di ba? So, ayun yung dahilan kung bakit kailangan tayong tumigil na sa pagsinungaling. Maaaring sa ibang tao hindi mo na mahirapan ka ng ma-build yung trust na yon kasi nagsinungaling ka na sa kanya, wag mo nang gawin sa iba. At gumawa ka ng way dun sa taong yun na nasira yung trust dahil sa yung pagsisinungaling na ma-earn mo ulit yung trust na yon sa pamagitan ng patuloy na paghingi ng paumanhin, 'di ba, sa iyong pagsisinungaling. At ipakita mo may katapatan na sa lahat ng iyong gagawin. So, kaya hindi basta-basta yung magsinungaling kasi it destroys trust. Okay. Pangalawa, lying creates a cycle of deception. Para hindi ka ma-discover doon sa kasinungalingan mo, isang kasinungalingan, ang kadalasan nangyayari, nag-iimbento ka pa ng ibang kasinungalingan. So, nagkakaroon ng cycle of deception. Yun ang mahirap. May ginawa kang kasinungalingan, hindi make sense yung kwento, maggagawa ka pa ng isa pang kasinungalingan para lang ma-cover up yung first lie. So, tuloy-tuloy siya na cycle of deception na nagke-create ng isang complex web of deception that becomes increasingly difficult to maintain and eventually magko-collapse yun, di ba? Kaya yung sa hukuman, di ba, pag nagsinungaling ka doon, sa mga series of questions, lilitaw yung totoo eh. Magko-collapse yung kasinungalingan na sasabihin mo. Kaya nangangako doon, di ba? Hawak yung Bible. I will tell the truth, nothing but the truth. Pero minsan, kahit ganon, may nagsisinungaling pa rin. At ang nakakalungkot, paano nangyayari na napuprove ng iba yung kasinungalingan nila? In fact, marami yung mga nasa kulungan, di ba? Hindi naman lahat sila talaga, o may ilan sa kanila na bunga ng kasinungalingan or false witnesses, kaya sila nandun. Lying causes emotional and psychological stress. Pag namumuhay ka sa kasinungalingan, mentally, nakaka-exhaust yun, di ba? Kasi unless talagang hindi ka Christian, talagang okay lang sa'yo magsinungaling. Pero pag Christian ka, hindi ka makakatulog noon pagka nagsinungaling ka, di ba? Kung nakakatulog ka, may problema ka. Kasi alam mo na hindi tama ang magsinungaling. Kailangan mo sabihin ng totoo sapagkat kino-convict ka ng Holy Spirit. Okay? So, hindi ka talaga makakatulog pagka nagsinungaling ka. Sabi ng research,
ang lying ay nagtitrigger ng anxiety, guilt, stress dahil sa tuloy-tuloy na takot na mahuli sa kanyang kasinungalingan. Baka mahuli ako sa pagsisinungaling ko, nakaka-cause yun ng anxiety. Na pwedeng mag-lead sa high blood pressure, headaches, and sleep deprivation. Hindi ka makakatulog. Kaya pag nakakatulog ka, tanongin mo yung sarili mo, ano ka ba talaga, Kristiyano ka ba talaga o hindi? Lying prevents real problem solving. Hindi talaga nasa-solve ng lying ang problema. Okay? Tinatago ng kasinungalingan ang totoo. At kapag nagsinungaling tayo tungkol sa isang mistake or sa financial trouble or sa isang relationship issue, naiiwasan, nape-prevent yung actual problem from being addressed. Hindi na solve yung pinaka-problema. At usually, makes the original situation much worse over time. Ayan. So, hindi nakakatulong ang problem solving. Sa problem solving ang pagsisinungaling. And then it damages your reputation and character, 'di ba? Kasi nagsisinungaling eh. Pagka ang isang tao ay frequently nagsisinungaling, ang naiipon niya ay isang reputation na isang reputasyon na unreliable and untrustworthy. Pagka ito ay naka-attach na sa iyong character, sisirain nito ang iyong career opportunities, sisirain nito ang friendships na meron ka, sisirain nito ang standing mo sa iyong community. Okay? So, ang daming harm and damage na nagagawa ng lying, lalo na sa iyo. Ang mga tao ay makikilala ka bilang sinungaling. Kaya nga yung mga nalulunod, 'di ba, nagkukunwaring nalulunod. Pag nalunod, natutuluyan kasi kilala siya sa pandaraya o hindi pagsabi ng totoo. Ganyan. Lying puts others in trouble, 'di ba? Kasi pag nagsinungaling ka at the expense of others, ikaw yung nangupit, sabi mo hindi ikaw, ang pagbibintangan yung kapatid mo. Kasi sabi mo siya ang kumupit. Proverbs chapter 19 verse 5, kaya hindi maganda magsinungaling kasi ang false witness or liars will not go unpunished. Paparusahan ang lahat ng nagsisinungaling at ayon sa Revelation chapter 21 verse 8, liars go to hell. At ang number one liar na yon ay yung mga false teachers na hindi truth ang pinipreach kundi lie. Tatanong ko pa kay Lord kung kasama din yung nagsinungaling ka minsan na andyan yung maniningil ng utang. Sabi mo wala ka. Well, siguro kung hingi ka ng tawad, papatawarin ka naman, 'di ba? Kung minsan ka nagsinungaling, papatawarin ka ng Lord. Kaya malamang yung mga liars na yon ay yung lalo na yung mga false teachers na opposite dun sa truth na dapat i-preach. Our victory in God and our responsibility to triumph is yung victory over Satan's temptation. Okay? Victory over Satan's temptation. Hindi lang sa lies niya, okay? Magtatagumpay tayo doon. Amen po? Hindi na tayo magsinungaling, ha? Sabi mo sa katabi mo, ang ganda-ganda mo naman. Gwapo-gwapo mo naman. Tanungin mo yung sarili mo, nagsasabi ka ba ng totoo o hindi? Victory over Satan's temptation. Again, sabi ni Apostle
Paul, the God of peace will soon crush Satan underneath your feet. So merong pangako sa atin ng Diyos na yung tukso ng kaaway ay mapagtatagumpayan natin. Amen po? Ha? Do you agree? Mapagtatagumpayan natin ang tukso ng kaaway. Tanda po natin na si Satanas ay yung kanyang temptation ay may kasamang craftiness and deception. Di ba? Ganun ang panunukso ng kaaway, may kasamang craftiness. Ano yung craftiness? Ang Tagalog niyan ay tuso. Di ba? Mahusay siyang magpaligoy-ligoy para na sa gayon ikaw ay magkasala sa Diyos. Ayan ang ginawa niya kay Eva, hindi ba? Sabi ng Diablo kay Satanas, did God actually say you shall not eat of any tree? Ano? Kay Eva talaga yun eh. Sinabi niya, kay Eva niya sinabi yun. Sinabi ba talaga ng Diyos na wag kang kumain ng anumang puno sa garden? Asan din yung yung craftiness and deception? Nakita niyo ba? Pag di niyo nakita, baka deceived din kayo pagka kayo nandun. Ma-deceive din kayo. Sabi ng Diablo kay Eva, did God actually say you shall not eat of any tree in the garden? Asan din yung deception? Yung word na any. Di ba? Hindi naman sinabi ng Diyos na na wag mong kanin ang anuman sa mga puno sa garden. Isa lang yung hindi niya pinapakain doon. Yung puno ng kaalaman, bunga ng puno ng kaalaman ng tama at mali. So, merong craftiness and deception dun sa pananalita ng kaaway, di ba? Sinabi ba talaga ng Diyos na wag mong kanin ang kahit ano na bunga ng puno sa Garden of Eden? Okay. So, doon tayo dapat magtagumpay. Doon sa craftiness and deception ng kaaway sa kanyang panlilinlang. Okay? Ang ibang mga kabataan, di ba, madaling malinlang pagdating sa love life, nasabihan lang ng I love you. Parang tumibok na yung puso, na in love na, tapos nagkasala ng fornication. Di ba? Hindi pa kasal, nagkaroon na ng pagtatalik at sila'y nagkasala. Saan nagsimula yan? Dahil sa deception na merong damdamin na parang ako'y in love, di ba? Hindi naman damdamin ang basihan ng pag-ibig, mga kapatid. Di ba? Ang basihan ng pag-ibig ay yung tulad ng ginawa ng Panginoon na sacrifice, di ba? Para sa atin upang tayo maligtas, na siya ay nagbuwis ng kanyang buhay alang-alang na tayo mapatawad at maligtas. Yun ang totoong pag-ibig. Hindi yun damdamin na akala mo, naramdaman mo, iyon na. Alright? So, wag tayong magpadaya sa kaaway. Yun ang ating sama-samang pagtulungang gawin. Responsibilidad natin na tayo ay wag magpadaya. Bagamat gusto ng Diyos na tayo magtagumpay laban sa tukso ng kaaway, we need to overcome Satan's craftiness and deception. And also, it is tempting to sin, no, bukod sa ang Diablo ay mahusay sa kanyang panlilinlang sa atin para tayo magkasala, nakakatukso yung kasalanan na pinapagawa niya kasi merong kasamang pleasure yun eh. Di ba? Anong nakita ni Eva pagkatapos na madaya siya, malito siya at nadaya ng kaaway? Nakita niya yung bunga nung tree of knowledge of good and evil na masarap kainin. So, merong pleasure dun sa sin. Di ba? Dun sa sin of fornication. May pleasure dun, di ba? Na pwedeng makuha yung mga kabataan kaya sila ay naaakit na magkasala, no? Nagsimula doon sa panlilinlang ng kaaway. So merong pleasure sa pagbibisyo, di ba? May pleasure. Pagka nagyosi ka, merong pleasure na mararamdaman ka sa katawan. Pagka sa mga addict, di ba? Meron silang pleasure na nakukuha doon sa kanilang pag-addict or sa paglalasing. May pleasure. Parang wawala ang problema mo, yun yung pleasure nila. Kaya pinagpapatuloy nila, bagamat alam nila na hindi kalooban ng Panginoon ang mga bagay na yun.
Alright, so kaya ang hirap iwasan ng tukso dahil sa pleasure na binibigay nito sa atin, okey? Kaya anong sabi ng Panginoon sa Matthew 18:9, "If your eyes cause you to sin," anong gagawin mo? Kung yung kamay mo yung nagdudulot sa'yo para magkasala, putulin mo. Kung yung mata mo ang nagiging dahilan ng iyong kasalanan, dukutin mo. Mabuti na yung wala kang kamay sa langit kaysa buo yung katawan mo na ika'y nasa impyerno. Mabuti na yung isa mong mata ay wala, pero nasa langit ka, kumpara dun sa kumpleto yung katawan mo na ika'y nasa impyerno. Pero hindi yung literal. Meron akong nakitang reels na tanggal yung isang mata nung ano, nung isang Christian, tapos yung mga mature Christians na kasama niya, nagulat kasi tanggal yung mata niya, eh. Tinanong, "Bakit?" Dinukit ko kasi nakakita ko ng magandang babae. May dumaan ulit isa, tatanggalin na naman yung isa. Ah, hindi literal yon, kundi putulin natin yung nagdudulot sa atin ng kasalanan. Kung mata mo yon na mahilig kang tumingin sa pornography, putulin mo na yon. Mabuting putulin mo kaysa naman mapunta ka sa impyerno, 'di ba? Ayun yung warning ng ating Panginoon. Hindi naman pupunta ng impyerno yung mga totoong kay Kristo at yung totoong kay Kristo ay hindi na manonood ng mga pornographies, 'di ba? At hindi na rin maglalasing at hindi na rin gagawa ng mga kasinungalingan na na tinuturo ng father of all lies, si Satan. So, paano natin mo-overcome individually and as a church yung temptation ng kaaway, 'di ba? Anong gagawin natin? Paano ang gagawin natin para mangyari yung promise ng Diyos na tayo ay magtagumpay laban kay Satanas, na siya ay nasa ilalim ng ating paa para durugin at ipakitang tayo tagumpay laban sa temptation ng kaaway. Paano gagawin natin? Nga, ano? Ano sabi sa James chapter 4 verse 7? Submit to God. Ayun ang gagawin natin. Let's submit ourselves to God. At the same time, let us resist the devil na siyang nanunukso sa atin. Pagka niresist mo yung devil, magsasawa rin yun. Aalis yun. Hindi ka kailangan umalis doon sa isang sitwasyon na ikay magkakasala. Iba yung ginawa ni Joseph, tumakbo siya kasi tinutok siya ng asawa ni Potiphar. Potiphar ba yun? Hindi. Asawa ng governor. Di ba? So, iba naman din yung kahit nandun tayo sa isang sitwasyon na tinutukso ng kaaway, ay si devil mismo ang susuko. Parang sa mga magkakabarkada, 'di ba? Yung ako nung kabataan ko, nung talagang binago ng Diyos ang aking puso tungkol sa bisyo, hindi ko kailangan taguan yung mga kaibigan ko. Okay. Andun ako kasama nila pero sila umiinom, ako hindi. Kasi binago ng Lord ang isipan ko, di ba? Binago ng Lord ang aking buhay. At kailangan putulin ko na yung mga bagay na ako'y puwedeng magkasala at ang kasalanan at ang, paglalasing ay kasalanan sa Diyos, 'di ba? So, natutunan ko 'yon at, ako'y tumayo para kay Kristo kahit na yung aking mga kaibigan ay nagiinuman, hindi ko iniinom yung iniinom nila. Meron akong soft drinks habang sila ay may beer. Puwede naman 'yun, 'di ba? Or kung bawal ang soft drinks, kape, 'di ba, yung sa'yo. Kung bawal ang kape, tubig na lang, wala ka ng ibang choice, 'di ba, kundi tubig. Nung high school ako, nung uso yung mga ano kasi, 'di ba, yung mga party-party ng mga magka-classmate, pinayagan naman ako ng tatay ko na pumunta sa isang party. Nagulat ako yung first time ko na meron silang iniinom na juice na nilalagyan nila ng alcohol. Ano yun? Yung ang tawag doon ay punch. Hindi ko maalala kung uminom ako, pero parang hindi, parang hindi.
Pero yung mga classmates ko talagang yun ang talagang kanilang pinagkasiyahan. At tuwing may reunion, laging may gano'n. Kaya wala na ako sa mga reunion halos, eh. Hindi actually isang beses lang yata ako nakaranas na makasama sa kanilang reunion. Pero nung makita kong laging may inuman, eh, hindi na ako nasiyahan. Natabangan na ako at hindi na ako nagpunta sa mga susunod na gathering. Well, puwede rin naman nandun ako, pero hindi iinom, 'di ba? Ang point is that let us resist the devil. Tayo talaga ang inaasahan ng Diyos na gumawa nun. Gusto niyang tayo magtagumpay, pangako niya yon kay Satanas, pero kailangan nating i-resist si devil sa temptation niya sa atin. And then let us be accountable to one another. Ayan, dapat meron kang accountability. Yung hindi tayo Lone Ranger Christians na wag niyo akong pakialaman, buhay ko 'to. Tayo ay magkakapatid kay Kristo. Let us love one another deeply, truly, and by loving one another, we mean ito pong pagiging accountable sa isa't isa. Na tayo ay nagbabantayan, 'di ba? Nagtutuwiran sa bawat isa pagka merong mali, nananalangin para sa isa't isa, at dinidisiplina ang bawat isa kung kailangan dahil part 'yun ng discipleship. Yung discipline, merong root word dun sa discipleship, 'di ba? Or merong kasama sa discipleship ang discipline. Okay, so dito tayo maging accountable. Para tayo ay magtagumpay as a church laban sa tukso ng kaaway, let's be accountable to one another. Kaya nga, nakakatuwa sana kung lahat tayo ay may accountability partner sa church. Maghumanap ka ng isang accountability partner na lagi niyong tatanungin ang bawat isa dun sa mga guide questions for spiritual growth. Kamusta na ang iyong ah, pamilya? Kamusta na ang iyong pag-aaral kung estudyante? Kamusta na yung trabaho kung ikaw ay nagtatrabaho or may negosyo? Kamusta na ang iyong spiritual life? Kamusta na ang iyong prayer life? Kamusta na yung devotion mo kay Lord? Kamusta na yung soul winning mo? Kamusta na yung prayer life mo, ang giving mo sa Kanya? So, tinatanong natin yung mga questions na magiging accountable tayo sa bawat isa. Do'n tayo magkakapanalanginan, 'di ba? Nalaman mo na na-share sa'yo ng kapatid mo sa pananampalataya na meron siyang hindi pa niya ma-overcome yung bisyo, panalangin mo siya, 'di ba? At hikayatin na gawin ang kalooban ng Diyos. Putulin na yung kasalanan na umaalipin sa atin. At kung makikita mo siyang ginagawa yon, dahil may accountable kayo sa isa at pumapayag kayo i-correct ang bawat isa, let's correct one another. No, sincerely, lovingly, 'no, at nang sa gayon, lahat tayo ay magtagumpay, 'di ba? Magtagumpay tayo laban sa kaaway, sa kanyang temptation na tayo'y magkasala. At hindi lang 'yon, victory din, laban sa attempt ng kaaway na tayo ay i-destroy. Ayan ang kalooban ng Diyos sa atin, na tayo ay magtagumpay sa kaaway laban sa kanyang layuning tayo ay wasakin, 'di ba? Ang thief comes only to steal, kill, and destroy. Of course, ang unang ina-address ng Panginoon dito ay ang mga Pariseo. Sa chapter 9, makikita niyo po yung context noon na ina-address, kausap ni Jesus dito ang mga Pariseo. So, para sa kanila 'to. Sila yung mga religious leaders na ang layunin ay magnakaw, manira at pumatay. Pero siyempre yung mga religious leaders na yon na ito yung layunin sapagkat nililito nila ang mga tao at nilalayo kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, instrumento ng mga kaaway. Anong kaaway na si Satanas, 'no, na siyang kaaway ng Diyos. At of course, sa spiritual meaning nito, ito ay tungkol kay Satanas. Kasi siya yung mastermind. Yung mga false teachers, mga victims din sila, pero ang mastermind ay si Satan na ang kanyang layunin ay magnakaw, manira, at pumatay. At hindi lang physical death ang layunin ng Diablo sa atin, kundi gusto niya na tayo ay mamatay eternally. Gusto ng Diablo na ikaw ay manatiling separate from God in eternity, forever. Kaya nakakatakot yung mga mananampalataya na nagiging inactive.
No, doon nagsisimula 'yon na sila'y ilayo ng Satanas sa ating Diyos or ihiwalay. Mahihiwalay tayo ng kaaway kay Kristo. Pero pagka ika'y tunay na kay Kristo, kasi tinatanong lagi sa Bible study natin tuwing Thursday, yung mga nag-backslide. I believe yung mga totoong kay Kristo, mag-backslide man sila o mag-reverse sila sa kanilang pananampalataya. Kung talagang sila kay Kristo, manunumbalik yon. Pero kung hindi, mahirap na silang maakay. Pero kailangan pa rin silang ipanalangin at bahaginan ng mabuting balita upang baka sakaling sila ay magsuko ng kanilang buhay sa Panginoon. So ang layunin ni Satanas ay hindi lang physical death, kundi eternal death. Ito yung problema na hindi natin kayang solusyonan. Walang tao na may kakayanan na iligtas ang kanyang sarili. This is something that God will overcome for us. At yun ay ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. At yun yung ating closing. Di ba? Romans 16:20, the God of peace will soon crush Satan under your feet. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Okay? Now, gusto kong makita natin ang katotohanan that Satan is already and not yet crushed under the feet of Jesus Christ. Okay? Ewan ko kung ilan sa inyo nakakaintindi na ng already and not yet concept sa Bible. Ito yung concept sa kingdom of God na kung ikaw'y tumanggap na kay Kristo already, you have been saved by grace through faith. Pero meron pang second coming na doon i-culminate ng Panginoon ang kaligtasan natin, kaya not yet. Diba? Already you are saved, but not yet because God or Jesus Christ is still yet to come for the culmination of our salvation. Okay. Pangako ng Panginoon, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. That is a promise already made. And God has granted you eternal life by putting your trust in Jesus Christ. That is because of God's grace. Okay? So already you are saved, pero naghihintay pa rin tayo ng pagdating ni Kristo na doon ay dadali niya tayo sa kanyang kaharian magpakailanman. So meron pang culmination ng ating salvation. At ganoon din dito po sa katotohanan na si Satanas ay already crushed under Jesus' feet, but not yet kasi meron pa rin siyang, itatapon pa rin siya sa lawa ng apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Okay? Makita natin yung verse, di ba? The God of peace shall bruise Satan under your feet. Yung word na bruise ay nanggaling sa salitang Greek na suntribo. Suntribo. Ang ibig sabihin na ay to crush, to break, to shatter, or to bruise. Pag sa Greek, ano yan, King James Version, bruise yung ginamit eh. Pero sa ESV na binasa natin kanina, ang ginamit na word ay crush. At yun yung kinakanta natin, di ba? Ayan. Ano yung kanta niyon? Ha? The God of peace will soon crush Satan under your feet. Ang natumatak sa isipan natin ay word na crush. Hindi yung crush ng mga kabataan. Yung word na crush. The God of peace will soon crush Satan under your feet. Pagka tinignan mo yung sa King James Version, bruise, kasi yun yung meaning ng sontribo sa Greek. Ano ibig sabihin nun? Bakit ko pinopointa doon? Sapagkat ito ay may kinalaman doon sa proto-evangelion, yung first gospel na pinreach sa Garden of Eden. Ano yun? That Jesus Christ shall bruise Satan's head. Jesus Christ shall crush, dudurugin ang ulo ni Satan. So bago natin madurog ang ulo ni Satan, una munang dudurugin ni Jesus ang ulo ni Satanas. At hindi natin kayang durugin ang ulo ni Satan kung hindi yun dudurugin
una sa lahat ng ating Panginoon. At sa krus ni Kristo ay nangyari yung prophecy ito, di ba? Na nadurog ng Panginoon ang ulo ni Satanas doon sa krus ng Kalbaryo. At part ng grace na yon ng ating Panginoon ay yung kaligtasan na meron tayo sa Kanya. Alam natin na si Satan ay murderer from the beginning, John 8:44. Yun yung kanyang nasa isipan, yung nasa head ni Satan. He is a murderer since the beginning. Ang plano niya ay manira, mangwasak at pumatay. That's what in his head. All right? That was his plan since the beginning. At yun ang wawasakin ng Panginoon. Di ba? Yung planong yun na tayo ay patayin. Hindi lang physically, kundi eternally. At una, nagtagumpay si Satanas na tuksoin si Eva and then si Adan para sila ay mamatay physically and eternally. Pero because of God's love for sinners, ay pinadala ng Ama ang anak upang tayo ipagkalooban ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Si Jesus ay sinunod ang utos ng Ama, ang kalooban ng Ama. Inako niya ang ating mga kasalanan, namatay para sa atin, na dapat ay para sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus ay pinakita niya sa atin na makasalanan doon sa krus, kung saan ang kanyang dugo ay may dulot na kapatawaran at ang kanyang kamatayan ay may dulot na buhay na walang hanggan para sa atin sapagkat siya'y nabuhay din na muli. Ang tanging inaasahan lang ng Diyos sa atin ay ano? Tayo ay magsisi, manalig sa kanyang anak. At kasama sa grace na ito ay ang kanyang pangako ng victory over Satan sa kanyang lies, sa kanyang temptation, sa kanyang attempt na tayo ay wasakin. Meron bang tukso at kasalanan na dapat mo pang pagtagumpayan? Meron bang sakit at karamdaman na nais mong ikay gumaling? Meron bang utang na nagiging dahilan kung bakit ikay nalulunod? May suliranin ka ba na umaagaw sa iyong kapayapaan? Well, God is the source of peace. And Jesus Christ is full of grace. God will grant you victory as He promised. Si Satanas ay isang defeated foe. Let God fight your battles and put your confidence and faith in Jesus Christ. Let's all stand up and let's continue to